matindi pa rin ang nalakayan namin dito. Nakakapanabik, ang sarap mag-aral ng Biblia, nakikilala natin ang Panginoon, tsaka tinatamaan tayo. Walang mga purpose mo, di ba? Parang, yun nga, In all of His fullness, we have image ng Panginoon. Hindi makikita yung love ng Panginoon sa buong mundo. Isang magandang paglilingkod na naman po na araw sa inyo ngayong araw na ito. Kami po ay excited na makipag-aralan sa inyo sa Biblia, lalo na kapag ating pong sinisiyasat, ating inaangat at ating kinikilala ang ating Panginoon Kristo. Ito pang United Bible Study. Kasama ko po ngayon si Brother Dominic, Sister Mitch, si Brother Glenn at saka si Sister Lynette. Bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaral, ang title nga po pala ng ating pag-aaral ngayon walang iba kundi I Am the Bread of Life or Bread of Life. Tayo po ay magpapasimula sa pamamagitan ng panalangin. Nais po nating hilingan si Sister Mitch sa panalangin. Amang banal, dakila ka sa lahat, Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan naming lesson. Hindi lamang, Panginoon, sa aming buhay, kundi, Panginoon, lesson na kung saan nakilala ka namin at nakita ka namin, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman na maintindihan ang bawat salita na aming maibabahagi. Ito lang po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, welcome sa inyo ulit sa ating pag-aaral. Medyo kapanapanabik yung pag-aaralan natin ngayon. I am the bread of life. Alam nyo, minsan na-overlook natin yung mga katotohanan sa Biblia na gusto sabihin sa atin ng Panginoon kasi masyado tayo nakatingin doon sa mga detalye na hindi spiritual. Hindi spiritual. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay all across John chapter 6. No? So most specifically, yung pagbalik niya mula doon sa feeding of the thousand. So balikan natin ng konti. Dito, una, nangyari ito sa Sea of Galilee, okay, sa Tiberias, Sea of Tiberias. Pagkatapos, of course, nag-gather yung mga tao. Nung medyo maghapon na, sabi ng Panginoon, wag na natin silang pauwiin, kundi pakainin na muna natin sila. Of course, nagkaroon ng contention tungkol sa saan sila kukuha ng pagkain. Nagkaroon ng miracle, pinadami ng Panginoon yung 5 loaves and 2 fishes. Pagkatapos, nung kumain na yung mga tao, ang nangyari, biglang nag-iba yung isip ng mga tao. Of course, ito'y malapit na ang Passover nito. Marami na naman ang nag-gather mula sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos, nung magpakain si Jesus Christ, bigla na lang nilang naisip na i-ano si Jesus Christ? I-magnify siya as king. Ang problema, pag ginawa siyang king, immediately magkakaroon ng revolution. Siyempre, ituturing silang rebelde. Paano ngayon susulong yung gawain ng Panginoon ng pagpapakalat ng pabalita sa buong mundo kung agad-agad magiging rebelde sila? So, umalis ang Panginoon, pumunta siya sa kung saan siya pumunta. Tapos itong mga alagad naman at alos, hindi alam kung anong gagawin, pero hiyang-hiya siguro sa mga tao. Bigla na lang silang naglayag din at doon sa paglalayag nila, ang Panginoon nagpakita sa kanila. Naglakad ang Panginoon, encourage sila. Pero parang nirebuke sila ng Panginoon na I'm not establishing a kingdom here on this earth. So dito nagpapasimula yung ating pag-aaralan. Pagbalik ni Jesus Christ, doon din sila nakita nila na may isang sasakyang dagat ng mga disipulo. Wala yung lahat ng ibang sasakyan. Nandun yung sasakyan nila. At nakita nila ang Panginoon Kristo. Ang tanong nila, Rabbi, sabi nila, saan ka ba nagpunta? Saan ka ba nagpunta? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hinahanap ba ninyo ako dahil sa sign na nakita niyo? Ibig sabihin ng sign sa salitang Griego, ang pakahulugan ay ito ay specific na mark para makilala ang isang tao. So halimbawa, nunal or merong identity siya na siya lang ang meron nito. Yun ang ibig sabihin ng sign. Specific mark sa pagkakilanlan ng isang tao. So, sabi niya, hinahanap niyo ba ako dahil sa sign? O gusto niyo ba talagang makilala ang anak ng Diyos? O dahil sa kumain kayo at nabusog kayo? So, alam na kaagad ni Kristo yung motibo ng mga tao. Nagsalita yung mga tao. Sabi nung mga tao, kasi sabi ni Kristo, kailangan ang hanapin ninyo ay dahil sinugo ako ng Panginoon, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi naman ng mga tao, anong gagawin ano pong gagawin namin
para magawa namin gawain ng Panginoon. Akala mo talaga ang interest talaga nila yung interest ni Jesus Christ. Pero alam mo, ang kagandahan kasi yan, ganito eh. Kung si Jesus Christ namuno, madali niyang pakainin ng mga tao pag nagugutom. Madali ang supply. Pangalawa, pagka nagkasakit, kayang pagalingin. Pag namatay, kayang buhayin. So, nakikita na nila yung malaking potential. Pero ang tinitignan nila, yung physical na kakayanan ni Jesus Christ. So, tuloy ito. Pagkatapos nun, ang sabi ng Panginoon, nagkaroon ng palitan ng conversation, sabi ng Panginoon, gawin ninyo yung kalooban ng Ama. Gawin ninyo yung dapat yung gawin. Ano yun? Sampalatayanan ninyo. Yung kanyang sinugo. So, hindi niya pa sinabi kung sino yung sinugo niya. Sabi ng mga tao, gumawa ka nga ng sign. Mag-perform ka nga ng sign. Kasi nung panahon ni Moses, nagpaulan siya ng mana. So, mana pa rin ang nasa isip nila. Yun Talagang talaga. ano. Mga signs. O kaya sabi ng Panginoon, nung una sabi niya, huwag kayong mabuhay, huwag kayong tumarbaho para sa lumilipas na pagkain. Temporal things. Oo, huwag kayong magtrabaho para sa Tapos, tuloy-tuloy, nung nagkaroon silang conversation, pumunta sila doon sa point na sabi niya, I am the bread of life. Huwag na ninyong hanapin yung iba't ibang mana. Ako yung bread of life. I am the living bread. So, hindi lang bread of life, kundi living bread, isang bread na buhay. Na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sinuman. Kaya sabi niya, manampalataya kayo sa akin. Ang kalooban ng amang nagsugo sa akin ay yung sumampalataya kayo sa kanyang isinugo. Wala pa rin. Hindi pa rin nila Hindi pa rin maintindihan. umepekto, Pastor. Hindi pa epekto. Kaya nung sabihin niya, I am the bread of life, sabi niya, I am the bread of life that comes from heaven. Sabi nila, paano manggagaling sa heaven ito? Anak ito ni Jose. Kilala namin ito magmula nung bata ito hanggang ngayon. Sabi niya, bread, nanggagaling sa langit. So nagmurmur sila. Dinagdagan pa ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, lalo pang pinahirapan. In-explain ni Jesus Christ, in-explain out ni Jesus Christ. Ibig sabihin lalo pa niyang pinalabo. Abstract. Ginawa niya abstract. Pero sincero naman si Jesus Christ. Gusto niya sabihin sa kanila, ang sino mang lumapit sa akin ay hindi magugutom. Ang sino mang manampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. So, nung nagkalabuan na, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang manatili sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkalabuan na, sabi ng mga tao. Ang hirap na maintindihan ito. Nag-alisan silang lahat. Pag alis nila, may natirang 12. Ang sabi naman ni Jesus, kayo, aalis na rin ba kayo? Sabi ni Pedro, saan naman kami pupunta? Ikaw ang may salita. Kami lumalapit sa iyo, sumasampalataya kami sa iyo, at may buhay na walang hanggan sa iyo. Yes. So, dito natapos yung istorya. Anong specific dito na para sa inyo ay parang nagsasalita ang banal na Espiritu sa inyo? Siguro ako, Bray, bigyan ko lang ng onting background itong story na to. Kasi, ngayon ko lang naalala na itong story na to, ito lang yung kaisa-isang miracle, yung feeding of the 5,000, na ni-record sa 4 na Gospels. Which shows, mas pinapakita nito na itong story nito or itong miracle nito ay isa sa pinaka-importanting miracle na ginawa ni Kristo. And so, ayun, bali parang nakita ko dito na napakaganda tong opportunity para mas makita natin ano yung gustong iparating, hindi lang ni Kristo doon sa mga tao that time, kundi sa atin din ngayon. Napakahalaga nito kasi kung ito ay nakaspread all across the pero may punto de vista ito. Ang unang nakikita ko diyan, 'di ba, napag-aralan natin, palagi na lang natin nakikita na halos lahat ng mga major miracles na ginawa niya during the Passover. Yes. So parang gusto niya i-explain na merong talagang significant yung Passover. Dito sa verse 4, sabi niya, now the Passover, a feast of the Jews, was near. So lagi siyang may gagawin bago ang Passover. Kasi ganito yan Busy-busy ang mga tao, ganyan-ganyan. Bago mag-Passover, siyempre, fiesta din yan. Kasi bago ang Passover, merong mga preparatory na mga bagay na ginagawa. Kasi ilang feast yan Almost 6 feast ba yan?
Iba-ibang uri ng feast. Tapos pagkatapos pa ng Passover, may another feast pa na naman. Okay, hanggang sa may 50th feast pa sila, meron tinatawag sa Pentecostes. Pero ang point natin dito, meron siyang gustong ipakilala. At ang gusto niya ipakilala, yung mismong object ng Passover. Ano ba yung object mismong ng fulfillment. Ano ba yung object ng Passover? Balikan natin sa Exodus. Ano ba meron ng Passover doon? Unang-una, papatay sila ng lamb. Yes. Una, pipili muna sila ng lamb na walang blemish. Tapos Pure. panganay, pagkatapos ay kakatayin nila ito, kukunin nila yung dugo, i-spread nila yung dugo. Pagkatapos kakainin nila ito, may specific na paraan ng pagkain. May paraan. Pagkatapos ilalagay pa yung isa sa ilalim. Tapos kakain pa sila ng bitter herbs. Tapos maglalagay pa sila ng loin sa kanilang gourd. Marami silang mga gagawin. Pagkatapos kailangan nakahanda yung kanilang mga tapos aalis sila ng talagang parang alis na sila. Tapos dadaan yung magpa-Passover, magpa-Paskwa. Dadaan. Ano ang significance nun? Ang significance nun nandun either doon sa dugo at saka doon sa kakainin nila. Yung lamb. Kaya tinawag siya na Lamb of God that taketh away the sins of the world. Tsaka parang napansin ko po dito, yung Book of John, wala siyang account ng the Lord's Supper. So ito yung parang napansin ko na kumbaga kapalit noon, yung account. Kasi walang record ng Passover, ng communion service, na walang tinapay at pero dito, pinakita niya yung kahalagahan ng bread. So, tandaan nyo, na yung unang Passover, pinag-usapan natin yung wine. Itong Passover na to, pinag-usapan natin yung bread. Sa susunod na Passover, sa chapter 13, pag-uusapan na natin yung bread and wine. At ang lahat ng sinisimbolahan nito ay ang katawan ni Kristo. Pero dito, specifically, meron na rin siyang binabanggit. Ano pa ang mga nakita kanyo dito? Gusto ko dito, Pastor, sa sa 35, kasi nabanggit niyo po yung yung eat at saka yung Sabi dito, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So parang siya yung to eat with him, and yung who believes, to drink with him. So parang nagpapakita siya sa pagdating sa sa verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. So parang parallel ito, So tama yung reflection ni Mitch na I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. Paano ba makaquench yung hunger? Kumain. So he who comes to me, yung paglapit natin sa Panginoon, yun yung pagkain natin sa Kanya. Okay. And ito pa po Kuya Bray, nabanggit nyo rin kanina yung kunento nyo yung summary. Nabanggit nyo kanina na ang gusto lang nilang makuha yung mga tao, yung benefit. Pero ayaw nilang makuha yung relationship. Basahin natin, napakaganda niyan. Sige, this is verse 26. 26. Yes, sabi dito, sige. And Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perisheth, but for the food which endures to everlasting life, which is the Son of Man will give you, because God the Father has set seal on him. And ang sabi po ng kung maalala natin, sa John chapter 17 verse 3, ang sabi niya, this is eternal life, that they may know you. So, ibig sabihin, pinapakita talaga ni Kristo na maaaring, kaya ko na ibigay lahat ng benefit sa inyo Kaya ko i-provide. Pero mas importante sa akin, hindi lang yung makuha ninyo yung benefit, hindi lang yung makuha ninyo yung kagustuhan ninyo, kundi makuha ninyo ako mismo. Relationship. Alam mo, maganda tumigil muna tayo dyan. Minsan may mga tao na sumusunod lang kay Kristo kasi meron silang benefit. At saka ito pa yung ganda dito. Nagli-labor tayo masyado para sa isang bagay na hindi naman Alam mo, dito sa mundong ito, nakita mo yung mga striving ng mga politiko, striving ng mga businessman, striving ng mga families natin. Pinapaaral tayo para magkaroon ng trabaho, para magkapera, para magkaanak, magkaganito. All of these are temporal. Marahil, Pastor, ito yung naipakita sa atin
na need dito sa mundo. Pero Kumbaga- dito, parang sinasabi ni Kristo na, huwag ito. Yes. Kasi pagkatapos ng ano, Mas Kasi nag- po- binibigyan ng kahalagahan ng Panginoon yung mas eternal. Kasi po kumbaga sa buhay ko na-experience ko din po na lagi pong naituturo sa akin kahit ng iba't ibang tao na ang mahalaga talaga is yung maging successful ka dito sa mundo. Which is, this is the reality po. Pero po, ang ganda po kasi na pag-aralan natin sa Biblia, mismong itinuro ito sa atin ng Panginoon kasi alam niya po nakakailanganin natin ito. Na dapat natin po itong maintindihan. sinasabi ng Panginoon na huwag nating pagkumahugan yung mga bagay na lumilipas. Kasi dito, mapansin nyo, sabi niya, you ate manna. Yung mga tatay ninyo, dito sa verse 44, yung mga ama ninyo, kumain sila ng manna. Pero nasan sila ngayon? Patay na sila. So, ibig sabihin, parang si Andros, ang paraan ng pagkahikayat ni Andros, kinausap siya ata ni Loboro. Sabi niya ni Loboro, pagkatapos mong ngayon mag-aral, ano mangyayari sa'yo? Sabi niya, di magtatrabaho. Pagkatapos magtrabaho, ano? Sabi niya, di magkakaasawa. Pagkatapos magkaasawa, ano? Magkakaanak. Pagkatapos magkaanak, ano? Magkakaapo. Pagkatapos magkaapo, ano? Magre-retire. Pagkatapos magre-retire, ano? Mamamatay. Pagkatapos magmatay, ano? Nasaan? Hindi na niya masagot. Sabi niya, huwag kang magplano ng mga bagay na hindi eternal. Kasi Pastor, kumbaga nakafocus lang po tayo sa buhay sa kapanganakan, in short, hanggang sa dito. kamatayan. Ngayon po, ito po yung focus natin. Hindi po natin naisip kung ano yun naman yung buhay natin dito. Hindi Kaya natin po- nakita na ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay isang malaking kapital ng Diyos para magkaroon kayo ng buhay na walang Yes, hindi hanggan. lang ito nagtatapos dito. Investment yan eh. So, Pastor, so parang may siya sa kay Judas Iscariote. Ano yung pagsunod ni Judas doon sa kay Jesus? Maganda rin yan. may Natouch mo yan. parehong Si Judas, very temporal Yes. ang plano sa buhay. Tama din yun. Pero itong mga tagasunod ni Kristo na to, tagasunod kuno ni Kristo, puro din temporal ang din. plano. So, Kaya may naalala pa akong verse sa other gospel, sabi sa Matthew, yung 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. pero bago natin pag-usapan yan, ang sabi doon sa Deuteronomy, kinutom ko kayo. Yes. Hinayaan ko kayong maghirap. Wow. Sa kanya binigay yung mana. Tapos ang sabi niya, para matutunan ninyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Yes. kundi sa Doon bawat kinote salita. yun eh. Doon kinote yun. Kundi sa bawat salitang nabubuhay. Ibig sabihin, minsan, Kailangan gugutumin tayo ng Panginoon sa mundong ito. Hahayaan niya na bumagsak tayo, sabihin natin, financially or whatever. Pero, payayamanin niya tayo doon sa dependency natin sa Kanya. Amen. Sa bawat salita na sinasabi ng Panginoon para mabuhay tayo mula sa salitang yun. Pero hindi niya rin pababayaan yung mga pagkain natin sa araw-araw. Sapat lang para mabuhay tayo. Alam mo, meron ditong African na pagdating niya sa MVC, nagtaka siya. Takang-taka siya. Kasi ang mga Pilipino, kung kumain, 3 hanggang 5. Sa bansa nila, 1 beses lang sila kumakain sa araw. Wow. Oh, grabe, As nakita in, niyo. 1 beses lang talaga sila kumakain sa araw. Nagtaka daw talaga siya sa Pilipinas. Bakit daw mga Pilipino, kung kumain ay napakarami? Tapos sasabihin natin, naghihirap ang ating bansa. Pero sila, Ang point natin dito, kaya naman pala nating mabuhay ng 1 tinapay lang sa isang araw. Ibig sabihin, 1 kainan lang sa isang araw. And yet, masyado tayo nag-aalala Dependent. pagka nawala tayo. Kasi masyado na tayong dependent Sa sarili. Apo. dun sa mga pangangailangan nating physical. Meron ako, Kuya Brian, na ngayon lang na-realize ko na one quote reflection. Christ allows to fail us in the quantity of life that we may have the quality of it. actually, Pastor, yung sa akin naman po, kasi yung dire-reflect ko po dito yung naging buhay ko po talaga. And nakita ko po na marahil ang tao, kaya din po sila nakafocus doon sa ano yung makukuha nila ngayon, kailangan ko mag-save. Kasi hindi po nila alam na merong someone na magpo-provide. Ayan eh. Alam nilang talo na sila, kaya kailangan makip nila kung anong pwede nilang Kasi i-keep. walang tutulong sa kanilang iba, Pastor. Kundi, parang kumbaga, sila lang to. Kapag ka naubusan ako, kailangan ko mag-survive sa sarili ko. Pero kapag ka alam mong panalo ka in the end, willing kang ibigay lahat. Kasi alam mo naman mananalo ka in the Merong end. magpo-provide, Meron ka naman in the merong end. mag-aano Lahat sa'yo. willing mong ibigay. Kasi meron ka naman na eh. Pero pagka pakiramdam mo'y walang-wala ka, kailangan talaga i-keep mo kung ano lang And hindi meron. lang, Yes. Kuya Bray, yung alam mong meron ka eh. Kundi alam mong sapat na siya. At saka hindi siya mauubos. Hindi siya mauubos. So balik tayo doon sa hindi na uubos. Sabi ng Panginoon, if you come
to me, you will never thirst. If you come to me, you will never hunger. 35. But he who believes in me shall never thirst. I don't think he's talking about physical thirst or physical hunger here. Pero ang signal ng mga tao, inuunawa nila yung bawat lines ng salita ni Kristo, fleshly. Yung maka-flesh. Literal. Hindi nila makuhang spiritual. Siguro ang word mo ay literal tsaka spiritual, no? Pero sa akin, by the flesh. Punta tayo dito sa John chapter 6 verse 63. It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit. and life. They are life. But there are some of you who do not believe. Hindi nila naniniwala na yung salita ni Kristo, Kasi yun na walang mismo. espiritu. Yeah. Yun na mismo yung eternal life. Yung bawat salita ni Kristo, eternal life na mismo yun. Sabi nga nung iba, pag nakilala mo raw si Kristo, magkakaroon ka ng eternal life. Hindi ka magkakaroon ng eternal life. Mayroon kang eternal life. Ang eternal life ay hindi in the future. Ngayon, Present reality. present. Idagdag ko po, Pastor, sa verse 55. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, That's and it. I in him. Yun yung ibig sabihin nun. Yung abiding in Christ, yun na yung kumakain ka. At yun na yung umiinom ka. Abiding. Abide, pag sinabi nating abide, John chapter 15, verse 6 and 7, sabi niya, He who abides in me remains in my word. Kuhin natin. He who abides in me, John chapter 15, verse 6 and 7. If anyone does not abide in me, he is cast out a branch and it's withered. Tuloy. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Verse 7. Verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ang magsabing I abide in Christ ay nananatili sa kanyang Yes. salita. So, ibig sabihin, hindi siya literally na kakainin mo si Kristo, kundi lalapit ka si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at mananatili ka kay Kristo sa pamamagitan ng paniniwala. Uulitin ko para manatili ka kay Kristo, nananatili kang naniniwala sa kanyang salita. Ibig sabihin, kinakain mo na si Kristo at iniinom mo na si Kristo pag hinayaan mong manatili ang kanyang salita. Yung relationship talaga siya. So parang ang eating and drinking is abiding. Represents abiding. Represents abiding. Pero abiding means first, coming. Second, believing. So coming, believing means abiding. Kasi aanhin mo yung coming at believing kung hindi ka naman mag-a-abide. Abiding means to keep yourself remaining. Andito po yan sa verse 69 eh. Sige. Sabi dito, basahin ko po. Also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Bigyan natin ng konteksto. Nung umalis ang lahat ng mga disciples, Ayan, opo. Yan dahil nahirapan sila, hindi na maintindihan yung eat my flesh, drink my blood. Sabi nila, this is a hard saying. Who can understand this? Who can understand this? Kasi wala sila sa spirit. Nasa flesh sila. Yeah. Kaya nung hindi nila maintindihan, alis na tayo dito, wala tayong makukuha dito. Wala tayong kikitain dito. Kaya ang relihiyon ngayon, konti na lang nananatili. Bakit? Wala naman tayong makukuha dyan eh. Pero Abala pa kapag yung ka ang relihiyon. relihiyon, may malaking, pag nag-donate ka, may babalik sa'yo na ilang percent. Dami talaga yan. Di ba? Ayoko naman kasing manira ng kung sino-sino. Pero ibig sabihin, kapag ang relihiyon, may balik. Ito to, punta ako sa'yo. Maglilingkod ka pa rin ba? Ikaw ba'y naglilingkod pag alam mong may balik sa'yo? Maglilingkod ka ba kung walang balik sa'yo? Tanong ko sa inyo yan. Hindi yung parang hindi paglilingkod yun. Trabaho yun na may sahod, ano? Parang sahod yun. Hirelings. Actually, yun nga po, Pastor, yung tinatanong nila sa akin. Ewan ko kung naranasan nyo rin yun. Bakit ka pa nagpapakahirap na maglakad araw-araw, magbisita ng mga tao, which is wala ka naman dyang makukuha. Pero kami, kumbaga, nakaupo lang maghapon, ganun, hindi ganun kabigat yung trabaho. Ang laki ng... Pero ang laki ng salary. So, anong meron dyan? Tapos, nakita ko po na dito din sa Biblia, yung kahalagahan po ng abiding in Christ. And ito din po yung nagpapastrengthen sa akin kung bakit
po yung nagagawa ko. Kasi kung sa akin po, parang, o nga, no, doon na lang ako sa ano. Pero kailangan maintindihan natin yung dynamics. Kasi for the love of Christ, compels me. What can compel us? Ano ba yung magkukumpel? Ano ba yung nagkukonstrain sa atin? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Baliktarin natin yung sitwasyon. Tayo ba talaga ang nag-i-invest? Para dapat tayong kumita? Tayo ba ang may kapital para dapat tayong may interest? O meron ba tayong, ang tawag doon, return of investment? O the other way around? Nag-invest ang Panginoon ng kanyang anak. Yes. Ibinigay niya ang buong langit para sa atin. Ang tanong, kaya mo bang ibigay pabalik sa kanya yung ibinigay niya sa'yo? For eternity, hindi mo kayang ibalik sa kanya. Kaya lahat ng paglilingkod mo, lugi pa ang Panginoon. Talaga? Kaya wag mong sabihin may balik. Ikaw yung nagbabalik sa Diyos. Kailanman hindi ka pwedeng mag-invest sa Diyos. Hindi ka pwedeng mag-invest. Kaya ang isang relihiyon na ang dating ay mag-i-invest ako, tapos ibabalik sa akin ng Panginoon yung blessing, is a reversal of that process. Dapat, kahit anong balik mo sa Panginoon, kulang pa. Kasi yung ginawa ng Panginoon sa langit, yung gift niya na ibinigay galing sa langit, ay hindi sapat ang eternity para ibalik natin sa Kanya. At ito pa yung mangyayari, Kuya Bray, no? Kapag ganyan yung naging kaisipan, ang mangyayari, yung ating paglilingkod o yung ating kaisipan din ng kaligtasan ay dahil doon sa kung ano yung nabibigay natin sa Diyos. So, ginigain natin yung kanyang appreciation, ginigain natin yung kanyang grasya, igigain natin lahat ng kung anong meron sa Diyos dahil iniisip natin, kaya natin i-gain. Tapos parang tayo yung fountain, sayong kapitalista, tapos kailangan may ibalik sa atin ang Panginoon. Parang ang Diyos ay nagmamakaawa sa atin na tayo mag-invest sa Kanya. Actually, Pastor, maganda rin pong realization yun na sa pagkilala po natin sa kay Kristo, lalo na po sa pinag-aaralan natin, mas nakikita po natin kung gaanong kawalang-wala tayo. Na ginagawa natin to because we are thankful. That's it. Dahil po sa ginawa niya para sa akin. So hindi tayo maubusan. Kaya nga dapat mag-abide tayo dun sa pag-ibig ni Kristo para hindi tayo naubusan. Binanggit po yun kay Bray. May gustong... Gusto kong ibalik dito, Pastor, sa sa context dito sa many disciples turn away. So, ibig sabihin, during sa time na i-crucify ni si Jesus Christ, marami talagang disipulo yung nawala sa Kanya. Talagang hindi nag-abide. Possible na ganun yung nangyari. Kasi hindi nila nakikita na yung kanyang dugo at saka yung kanyang flesh, ang kanyang puhunan para sa atin. Ang iniisip nila, yun yung balik. Para magkaroon ako ito, kailangan ito ba yung balik ng Panginoon sa akin? Yung kanyang dugo, ano makukuha ko sa dugo mo? Pero hindi nila alam, ito na yung kanilang internal investment ng Panginoon na para sila makuha. Kaya hindi mauubos yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Kasi pag tumingin ka pa lang sa krus, makita mo na yung malaking sakripisyo. Lahat magagawa. I can do all things through Christ who strengthens me. And doon mo marirealize, Pastor, na kulang yung nagagawa natin ngayon para sa nagawa niya para sa atin. Ang nangyayari tuloy, ang naisip mo, kulang na kulang pa rin yung binabalik ng Panginoon kumpara sa mga ibinigay ko sa Kanya. Pero bago tayo tumuloy, nagkakagandahan yung ating discussions. Pakinggan po natin, panuorin natin ang mga bagay na ipapalabas sa atin ngayon. It's mine, isn't it? But Daddy got it for me. I often tell my children when they're arguing over a toy, I was there when you came into this world. I saw you and you came with nothing. Everything you have, we have provided for you, even this toy. So share it. And that, of course, is true for all of us. God is the creator and owner of everything. We came into this world with nothing and will exit this world with nothing. Everything we have, God has provided. Let's remember that these are His blessings to share. We can play together. Okay. My fuzz. My fuzz, it's dirty now. Remember, stewardship is my all in response to God's all. Ang buhay ay isang paglalakbay. Minsan mahirap, minsan ay madali.
Subalit ang taong lumalakad sang-ayon sa mabuting payo at ang kaniyang ligaya ay sa Panginoon, ay siyang tulad ng isang kahoy sa tabi ng tubig na nagbubunga ng masagana. Ayan, balik tayo doon sa diskusyon natin. No? Talagang very controversial pag pinag-usapan natin yung perspective ng mundo, perspective ng spiritual na bagay. Pero kahit dito sa spiritual na mga nagawain natin, meron pa rin tayong maling pananaw. Yung pananaw natin na, siyempre, naglilingkod ako sa Panginoon. Anong balik dito? Kumbaga, may utang na loob ang Diyos sa akin. Tapos pag namatayan ka pa, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Bakit mo naman hinayaan ito? Tapos nagka-cancer ka o kaya nagkaganito ka. Parang luging-lugi ka sa Panginoon. Samantalang actually, kung may eternal life ka na ngayon, pwede ka na mamatay ngayon eh. Pero yung paglilingkod mo, sabi ni Pablo, kaya ako nabubuhay dahil kay Kristo. At kung mamamatay ako, dahil kay Kristo. Amen. Mabuhay ako, mamatay ako, no problem. Pero yung complaint natin sa puso natin, Panginoon ganito, kasi iniisip lagi natin na may obligasyon ng Diyos sa atin. And at the same time, siguro Kuya Bri, iniisip din natin na yung ginagawa natin, obligasyon sa Diyos. Hindi natin naiisip na ito ay resulta nung kung ano yung binigay sa atin. Kaya napakahalaga talaga nung sinasabi ng verse na umiinom tayo dapat kay Kristo, kumakain tayo kay Kristo. Kasi itong pagkabusog na ito lang yung tanging paraan para tayo ay makagawa doon sa kalooban ng Diyos. At saka yung quotation mo, friend, kanina, yung faithful hours of the day, yung kailangan lagi tayong tumingin sa krus ng Kalbaryo. Lagi natin basahin yung kamatayan ni Kristo. Kasi yun ang nagbibigay dahilan sa atin kung bakit tayo naglilingkod ngayon. And Pastor, gusto ko lang pong ibahagi din yung naranasan ko po. Kasi gusto ko rin po maipakita sa ating mga kaibigan kung gaano kasaya yung maglingkod po talaga sa Panginoon. So, masasabi ko po talaga ngayon na hindi naman po ganun kalaki yung nare-receive ko, lalo na po sa gawain natin. Pero po yung sabihin maliit eh. pero kumbaga, compare sa iba. Pero kumbaga, yung kasiyahan mo po na araw-araw, nakikita mo kung gaano kabuti, natututunan mo yung pagmamahal ng Diyos. Parang ang sarap na may nagmamahal sa'yo, na may gumagabay sa'yo. At at the same time po, ay patuloy kang pinagpapala ng Panginoon, hindi lamang po sa material, kundi yun nga po, yung happiness mo, yung peace mo, yung sincerity mo. Tsaka po hindi sa lang gawain. yung malaman mo na masaya ka sa paglilingkod at meron kang napapakilala mo sa ibang tao. Yung joy na matanggap nila yung grabing ininvest ng Panginoon sa ibang tao. Kaya nga yan. Bawing-bawi yung hirap. Yan ang pakiramdam ko. Na kahit ang sweldo ko ay napakaliit lang, pakiramdam ko napakayaman ko. Kasi aanhin mo naman lahat yon. At saka isa pa, may natutunan ako sa mga magulang ko, habang lumalaki ang butones, lumalaki din ang butas. So, kung sabihin, kapatid, kung lalaki lang ang sweldo ko, kung magiging ganito lang ako, masasapat ang magiging maligaya ako, wala rin. Kulang lagi. Kaya wala talaga yung hindi totoo yung sinasabi na may maliit na sweldo at malaking sweldo. May iba talaga, Pastor, yung joy na nasa service ka ng Panginoon. Kasi nung sa aking experience, mayaman na sana ako ngayon, Pastor. Sa ibang bansa ako kaso mas pinili ko, sinacrifice ko yung kayamanan na yun. Kasi dito, kahit kakonti lang yung magiging salary mo, kakonti lang yung magiging pera mo, pero yung joy na yung mga kaluluwa, ma-draw mo kay Kristo. So balik tayo doon sa discussion na yung, do not labor for food which perisheth, but for the food which endures for eternal life. So pag-usapan naman natin yung, ano ba yung food that endures for eternal life? Okay? So dito mababanggit natin yung tunay na kalooban ng Panginoon. Paano ba natin kukunin? Pangalawa, ano ba yung bread? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na food that does not perish? Food for eternal life. So,
Glenn, discuss mo nga sa amin. Yung gusto ko pong i-ano doon, yung nabanggit po ninyong kalooban. Kasi dito sa verse 38, 39, 40, paulit-ulit binanggit yung will. Basahin natin. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Okay po. Ang nakita ko po ditong gospel na gustong i-drive ni Jesus Christ is bigyan yung contrast, yung will ng mga tao na they are only interested with the temporal things. Samantala yung will ng Panginoon hindi lang tungkol doon, kundi may something siyang gustong ibigay na higit pa doon sa kailangan nila. At nakita ko dito, gustong balikan yung verse 14, Pastor, ano nga po ang verse 14 ng verse 14. Ang sabi dito, then those men, they have seen the sign that Jesus did, said, this is truly the prophet who is come into the world. Yan. Yun yung sinabi po dyan ni John. Kinote lang po yan sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 18. Na ang mga tao, gusto ko pong basahin na lang. Puntahan po natin ang Deuteronomy. Verse 15 to 18. Ate Mitch, pwede pakibasa. Chapter 18, 15 to 18. Chapter 18. Chapter 18. Verse 15 to 18. 18. Okay. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to all you desired of the Lord your God in Horeb, in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die. 17. And the Lord said to me, what they have spoken is good. I will raise up for them a prophet like you from among their brethren, and will you put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Okay. Yun yung another prophet, another Moses, kung tutusin. Kasi marang may contrast. 15 to 18 po. Na si Moses, nagbigay na siya ng mana sa mga Israel, sa bayan ng Israel. Dito si Jesus Christ, na another Moses, kung titingnan natin yung type and archetype. Ito yung prophecy ni Moses na matutupad pagdating ng araw. One among you. One among you. Kasama sa isa sa mga sa inyo. Tapos, itong andito po na idibalik po tayo dito sa John, na si Jesus, dito sa Book of John, particularly sa tungkol sa bread of life, na ang mga tao gusto nilang palagi makita lang yung miracle. Kaya sila sumunod actually kay Jesus Christ kasi they are after gusto pa nilang ng miracle. Curiosity lang. Oo. Pero kung babalikan natin yung prophecy, ang prophecy na pala yun, kung makukot lang nila ng tama, sabi doon, pakinggan ninyo ang kanyang salita. Kasi yung salita na yon more mas than mahalaga doon sa kesa miracle. doon sa mana na Pero ang mga taong gusto talaga ng miracle Yun ang focus nila. Samantala, ang gusto ni Jesus Christ, ang makinabang sila sa salita ng Diyos kasi nandun yung eternal life. Amen. Kaya doon sa Sinai, hindi naman pagkain yung lumabas doon eh. 10 commandments yung lumabas doon. Yung bawat salita ng Panginoon ay buhay. Amen. Pero sa atin, ang buhay ay pagkain. Kaya dapat magkumahog tayo para sa pagkain sapagkat yung salita hindi naman nagdudulot ng buhay. Ay, dito pa, Kuya Brian. Si Kristo ang buhay na salita ng Diyos. Kaya hindi umalis sa kanya. So paano naman pinotrain ng Panginoon Doms yung kanyang sarili bilang tinapay? Actually, itong pagkatapos nga nung sinasabi ni Glenn kanina, doon sa bibigay ng differences doon sa will ng tao at will ng Diyos, pinakita naman ngayon ni Kristo kung sino siya. At ito, palagi ito binabanggit ni Kristo. I think there are 7 or 8 I ams in the book of John. At ito isa sa mga binanggit niya. Sabi niya, verse 41, sige, pakibasa, Kuya Bri. I am the bread which came down from heaven, and they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it that he said, I have come down from heaven? Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Siguro tuloy tayo sa verse 50, Kuya Bri. Verse 50.
Ang sabi dito, this is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ayan. So pinapakita dito, Kuya Bray, no? Siguro kung talagang makikita natin yung kuwento na to sa liwanag ng krus ng Kalbaryo, pinapatikman sila ng kung ano ang meron later on sa kamatayan ni Kristo. Wow, napakaganda nun. And So, ito, parang dinodraw ni Jesus Christ, one Passover after. yes, Na yes. isang araw, maiintindihan nyo rin na itong katawang ko na ito, ito yung ibabayubay sa krus. At kung sasampalataya kayo sa katawang kong ito, ito yung kalooban ng Diyos. Amen. At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. And ang galing, Kuya Bray, kasi talagang at the very moment na malapit ng magkaroon ng Passover, sinabi ni Kristo sa kanila, I am the living bread. Sana kung maalala nyo lang, parang kumbaga kung i-expound pa siguro ni Kristo, sana kung naalala nyo lang Exodus chapter 12. Lagi nyo yung inaalala tuwing Passover. Pero nandito na ako, I am the living bread. Hindi lang yun. Sa chapter 13, sabi niya, this is my body. Talagang sabi niya, this is my body. Diretso ka agad niya. Tapos, this is my blood of the covenant. Parang sinasabi niya na, eto na. Ang tagal ko kayong piniprepare, eto na. Pero yung araw na yun, umalis si Judas. Pag-aaralan natin next time. So napakaganda ng reflections natin dito. Gusto ko lang balikan yung sabi ni Mitch kanina. My flesh, sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him at the last day. So ito yung pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang pag-asa na binigay ng Panginoon sa atin is to keep the covenant. And how do we keep the covenant? Ano yung pakikipagtipan natin sa Panginoon? Kainin lang natin lagi ang kanyang katawan. Inumin natin ang kanyang dugo. At Which means mananatili abiding. siya sa atin. Yeah. Abiding. So both, yung ating Santa Cena, yun ay simbolo ng ating pakikipagtipan ng relasyon sa Kanya. Amen. So hindi enough na tayo ay kakain lang nito at iinom lang nito. Kung hindi naman natin well-meant sa ating sarili na manatili kay Kristo araw-araw, oras-oras, minuminuto. Yeah. Kaya nga, Kuya Brian, naalala ko, isang karanasan ko, meron akong na-meet na isang Korean pastor doon sa aking assignment. Tapos ngayon, Bible studyhan niya ako. Sabi niya, sineselebrate niyo ba yung Passover? And sabi ko, sineselebrate namin. And ako personally, I celebrate it every day. Tapos sabi niya, I mean the exact date kung paano sineselebrate ng Diyos. And doon ko na-realize, sabi ko I think nabanggit ko rin naman sa kanya, na sabi ko, that is just mere type. That is just a mere symbol. Kasi yung ating Passover ay walang iba, kundi yung kamatayan ni Kristo. Yes. At araw-araw dapat kinakain natin siya, ginugunita natin siya, at dapat araw-araw may Passover sa buhay natin. Kasi baka maging ritualistic na naman yung buhay natin. Bumalik na naman tayo sa ritual. Kaya nga noon, makikita nyo, may mga ibang relihiyon na every Sunday, naggagawa sila ng Lord's Supper. Every Sunday, Lord's Supper. Tayo quarterly lang. Kasi ang tendency, baka sobrang pagpapaulit-ulit, mawala ng meaning. Yes. At the same time, pangit din naman na paminsan-minsan mo lang gawin. Kasi baka mawala ng object lesson yung mga kabataan. At the same time. Pero ang ganda sana nung Passover, kung yun ay pinanatili ng bayan ng Israel sa kanilang puso as a spiritual act. Ang kaso mong pinanatili nila as identity, as not even spiritual identity, but just as a national patriotic activity. Na parang ito yung kanilang Independence Day. Ganito nila is-celebrate yung Independence Day. Pero hindi nila nakita na meron silang spiritual Independence Day. At ito yung krus ng Kalbaryo. Dahil ito yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Sabbath. Kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Because we have been already redeemed. Ngayon, ang gusto kong i-focus ang ating mga mata dito sa verse 66. Sabi niya sa 65. Therefore, I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time,
many of his disciples went back and walked with him no more. No. Biruin mo, sa kaganda-ganda nung mensahe ng Panginoon, ito na yata ang pinakamagandang mensahe ng Panginoon. Dito pa sila lahat nag-backslide. Kaya merong shaking, may 3 uri ng shaking. Unang shaking, pag nagsalita ka ng totoo, marami ang aalis. Pangalawang shaking, kapag ka dinaya ka ng mali, susunod ka doon sa mali. Pangalawa. Pangatlo yung persecution. Yung shaking na kapag ka sinubok ka at saka hindi ka nagtagal, masishake ka. In this case, ang ginamit ng Panginoon ay sinabi niya yung katotohanan para ma-shake yung mga sinungaling. Pero may isang nanatiling sinungaling. Ang tawag ni Jesus Christ sa kanya sa verse 70, Jesus answered to them, "Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil?" Hindi niya sinabing is a servant of the devil or what. Ang sabi niya, is a devil. Ang isa sa inyo ay demonyo. Alam mo, ang Panginoon ay mapagmahal. Pero diretsahan niya talaga sinasabi. Na talagang, dapat ito pinagsisihan niya. Kung sino man, hindi man nila kilala eh. Pero, along the conversation, ang sabi ni Simon Pedro, Lord, sabi niya, ang sabi ng Panginoon sa kanya, aalis ka rin ba? Ito, pinaka-favorite ko sa lahat. Kanta nga ito. Verse 68. Kanta ito eh. Lord, to whom shall we go? Where should I go but to the Lord? Alam niyo yung kantang yun? Yes. Where should I go? You have the words of life. Eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Grabe, Pastor, no? Kung tutuusin nga, mas malapit sila kay Kristo dahil grabe yung Alagad nila. sila Alagad sila, nandun sila lagi, andyan. Pero nagawa pa yung pag-backslide. Paano na kaya tayo ngayon? Tignan mo, ang contrast natin si Peter. Lagi ang contrasting si Peter at saka si Judas. Si Peter ay hindi educated. Si Judas, well-educated. Okay. Sa verse 64, sabi ni Jesus, and there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray Him. Alam na niya. Pero tinan mo kung paano niya i-treat yung magbe-betray sa kanya. Very patiently, inaano niya, binibigyan niya ng chance na, kasi ganito yan eh. Pagdating ng chapter 13, ang inoferan talaga ng Panginoon ay si Judas. In fact, ang sabi niya, kung saan ko ibibigay ito, siya yung ibig kong sabihin. Ibig sabihin, minahal niya ng todo-toyo yung kanyang betrayer. Alam na rin ni Judas yung pastor na siya yung tinutukoy dahil siya yung binigyan. Alam niya. Pero, alam niya na ibibetray pero niya. hindi niya inano yung sarili niya na umalis sa kasi mas marunong siya kay Christ. Mas marunong siya. Mas alam niya yung ginagawa niya kaysa ginagawa ni Christ. Ang lagi niyang meditation sa karir niya, ang hina naman ng diskarte nito si Jesus. Kung ako lang ito, ganito, kung ano. Ganyan ang mangyayari sa atin pag pinangungunahan natin ng Diyos. Darating ang panahon, mahinang-mahina. Kaya yung maraming nagkikriticize sa atin kasi nasa paglilingkod tayo. Itong mga nagkikriticize sa atin, ang iniisip nila, mas marunong sila kaysa sa Diyos. Samantalang tayo, tinawag tayo ng Diyos. Ano bang magagawa natin? Siyempre, tinawag tayo ng Diyos. Pero pag sinabi nila, hindi dapat ganyan, hindi dapat ganyan, hindi dapat ganyan. At pinangungunahan ang Diyos. Kaya yung pagiging matalino, isang malaking snare. Kapag ka hindi ka na dependent sa Diyos at dependent ka na lang sa iyong talino, napakalaking snare para sa bayan ng Diyos. Bakit? Kasi minsan, ang ginagamit nilang wisdom ay yung worldly wisdom, yung flesh. Pero never nilang ginamit yung spirit. So this is a time for us to reflect. What are your realizations mula dito sa ating pag-aaral ng text sa buhay ninyo? Sino gusto mo una? Sa akin po, yun nga po, parang bigla ako na-reflect doon sa sinabi ninyo. Yung iniisip ng ibang tao tungkol sa ating pagsasakripisyo, paglilingkod sa Panginoon, hindi kasi nila nakita yung eternal value. Na ako kahit ganito ang ganito ang ating nakapakinabang, mga pakinabang natin. Pero kung nakikita lang nila, kasi sa atin, pag tayo, kahit ganito ang ating sitwasyon, pag tayo ay nakaka-reach noong mga binavalue ni Jesus, for eternal ang nun eh. Yung may mga tatanggap kay Kristo. Yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. Oo. Nakita ko doon na sabi ko, sana, ma-value talaga natin yung tao. Amen. Na
ginawa ang lahat ng Panginoon, binigay. Sabi nga ng expression ng iba, the heaven experienced bankrupt nung binigay niya si Jesus. So kung tayo ay makakapagpanumbalik doon ng mga kaluluwa, that's for eternal interest. Higit pa doon sa mga natin. Amen. Next. Ako po, ito po malaki po talaga itong reflection sa akin, lalo na po sa buhay ko ngayon. Kasi, Pastor, in reality, kahit po nandito na po ako sa field, sa paglilingkod, there are still some doubts. Why? Hindi naman doubts, parang pag-iisip or concern. Yun, concern yung tamang word. Kasi po, nandun pa rin yung nasa pag-iisip ko, nasa concern ko yung paano yung family ko, Paano yung future? paano yung future ko. Kasi though alam ko itong nangyayari, alam ko yung mabuting balita, alam ko kung gaano ako iniibig ng Diyos, pero yung pressure ng mundo, na gaya nga po ng sinasabi nyo kanina, is nandoon pa rin sa akin. So, pero po ngayon po na binasa natin ito, talagang napakaganda po ng reflection na hindi po ako pababayaan ng Panginoon. Hindi niya po hahayaan na makuha po ako ng mga pressures na to at maalis po ako sa Kanya. Amen. So, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon sapagkat dinala niya po ako sa programang ito at isa po itong malaking realization sa akin at encouragement, Pastor, na ipagpatuloy ko pa po yung paglilingkod ko. Ipatuloy ko pa rin pong ipaintindi sa family ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga tao, na itong ginagawa ko is because ito yung kalooban ng Diyos at ito ay pasasalamat ko sa napakagandang ginawa niya sa buhay ko. Amen. Mitch. Gusto ko balikan, Pastor, yung yung whoever eats my flesh and drinks my blood at the last, has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. And he who eats my flesh and drinks my blood abides in me. So, babalik na naman sa abide, sa John 15, verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So kung wala talaga tayo sa Kanya, we cannot bear fruit. Andun yung yung parang nakikita natin yung sakripisyo ng Panginoon dito, na ibinigay niya yung Kanyang buhay, pero hindi pa rin tayo, parang yung sarili pa rin nating lakad, yung patuloy na sinusunod natin, hindi yung will ng Panginoon. So, kaya sumasablay ako minsan, sumasablay tayo dahil sa sariling will, hindi will ng Panginoon. Pero, pag nag-abide tayo, nag-abide sa tulong ng banal na Espiritu Santo, doon natin masasabi na talagang nandun tayo sa serbisyo ng Diyos. Amen. Sa akin naman po, yung reflection ko dito, 2 words lang Christ, 3 words, Christ is enough. Well, it speaks a lot. No? Yung mga tao nga, ako madalas, yung kagustuhan ko lang ay makakuha ng benepisyo kay Kristo. Pero hindi ko nakita yung value mismo ni Kristo, na kung siya lang, kung sa Kanya lang ako mananatili, sapat na. Sapat na. Hindi ko na kailangan hanapin yung mga benepisyo. Parang parang kumbaga, humihingi pa, nagwi-withdraw pa ako sa bangko. Humihirit pa. Di ba? Nagwi-withdraw pa ako sa bangko, samantalang, nasa yun ang lahat. yung banker, inampun na ako. Di ba? So, ayun, dito ko po na-realize yung kahalagahan na makilala natin si Kristo bilang sapat sa buhay natin. Amen. Jesus is all in all. Amen. Ako, to wrap up oral discussions, nakita ko na napaka-makabuluhan na tignan natin. Araw-araw titignan natin itong teksto na to. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Narrative lang siya. Pero kung lalaliman natin yung malaman yung kalooban ng Panginoon, hahayaan natin na makipag-usap ang Panginoon sa puso natin. Hahayaan natin ang Panginoon na ang pinakamahirap kasi, sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of worship. Sabi niya, but do not be conformed with this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know the perfect will of God.
Kailangan malaman talaga natin yung perfect will. At yung perfect will of God is totally opposite sa will ng tao. Yes. Every time na babasahin mo ng Biblia, totally masasaktan ka. Ibang-iba sa gustong Pero ang kagandahan niya, pag nabasa mo na siya, pumunta ka sa real life, makikita mo na advantageous naman pala. Kung spiritual ang realm at saka perspective na gagamitin mo, after all, hindi ka naman dehado. Pero pag nawala ka na naman sa Bible, hindi ka na naman nag-abide kay Christ, miserable ka na naman kasi makikita mo, makikipag-compete ka na naman sa mundo, makikipag-compete ka na naman sa mga wala. Lagi ka na lang behind at laging miserable ang buhay mo. Pero pag na kay Christ ka, buong-buo, kompleto ka na. Enough is enough. So ngayon, we are going to pray, we are going to offer ourselves as a living sacrifice. We wanted to know the will of God. So I wanted to have a short prayer para magkasagutan tayo ng prayer. Just short, and then siguro this is a time for us to praise God. Yes. It's the time for us to commit to God. So with small sentences, and then let's have a united prayer together. Lord, we would like to recognize you as the bread of life. We thank you for this. Thank you, Lord, for you are all enough to us. Yes. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak para sa amin, para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na ang kalooban ninyo ay tanggapin at paniwalaan namin, Panginoon, ang inyong sinugo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtawag po sa bawat isa sa amin, sa kabila po na hindi po kami karapat-dapat. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kinalify niyo kami at kami po ay ginagamit ninyo sa napakasagradong gawain na magligtas din ng mga kapwa namin. Tawarin niyo kami, Panginoon, kung sa maraming pagkakataon bumabalik kami sa purpose na nabubuhay kami para sa pagkaing meron ang mundong ito. Salamat din, Panginoon, na kung kami lalapit sa inyo, you will never cast us out. Amen. Salamat, Panginoon, na minsan po kami po'y sumasablay, pero andyan po kayo para umakay sa amin. Lord, thank you po for letting me realize how I am very weak. Na tanging kayo lamang po ang strength ko, Lord. Many a times, Lord, gusto po namin umalis sa inyo. Pero naisip namin, saan naman kami pupunta? Kayo lang ang may buhay na walang hanggan. Lalapit kami sa inyo at maniniwala kami sa inyo. Thank you, Lord, for bringing us here at this moment that we may be able to know your will for us. Salamat sapagkat ang kalooban mong ito ay iligtas kaming mga napariwara sa iyo. Salamat po, Panginoon. Bagaman kami ay lumilihis sa inyo, patuloy na inaakay kami ng inyong pag-ibig. Tulungan kaming manatili sa inyo, Panginoon. Yes. Salamat, Panginoon, sa mga brokenness, failures na naranasan namin dahil mas lalo po pala namin kayong makilala pa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakaloob namin sa inyo. Itinatalaga namin ang aming mga sarili. Kailanman titingin kami sa krus ng Kalbaryo. Kailanman kalilimutan namin, Panginoon, mundong ito. At kung sakaling makalimutan namin kayo, huwag po kayo, Panginoon, lalayo sa amin. Akayin niyo kami, Panginoon, ituon ang aming mga isip at puso sa inyo lamang. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So thank you so much sa pag-spend ng inyo ng time. Napakasarap, napakamakabuluhan. Minsan kasi pag personal mong pag-aaralan ng Biblia, parang kulang. Pero pag sama-sama, ang Holy Spirit ay gumagawa sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga tagapanood po namin, pinakikiusapan po namin kayo, kumuha po kayo ng Biblia, isulat nyo, kumuha kayo ng notebook, at makikipag-aralan po kami muli sa inyo dito po sa programang United Bible Study. Muli, bago po kayo malis, nag-iiwan po uli ako ng salita ng Panginoon. If I be lifted up, I will draw all men unto myself. See you po next time. Amen.